Magandang araw mga kahenyo. For today's video ay hindi muna tayo bibiyahe. Magluluto tayo ngayon ng pork dinakdakan. So ito ay isang dish na pinagmamalaki ng mga Ilocano. Nakapamalengke na tayo at ngayon naman ay ipiprepare natin ang ating mga gagamitin para sa pagluluto. So tara, samahan niyo ako. Pakulan natin siya ng 45 to 1 hour or hanggang sa lumambot yung baboy. Kasama nga rin pala dyan yung atay. So hiniwa-hiwa ko na yan ng maliliit para madali na siyang lumambot at pagkatapos ay iihawin natin siya. So tatanggalin natin yung mga scum sa ibabaw or yung mga bula-bula dahil hindi magandang lasa niyan. So So ayan, at malambot na nga. Kaya aahoyin na rin natin itong ating baboy. Set aside lang natin yan and then iihawin na natin siya. Yung pinagpakuluan yan, pwede nyong itabi dahil yan ay may lasa na. Pwede nyong gawing pangsabaw sa ating mga iba pang lulutuin. Sa pansit or sa tinola or sa sinigang, may lasa na kasi yan. At ito na nga, iihawin na natin siya. At gumamit tayo dito ng griddle pan dahil kanina pagsilip ko sa labas ay maraming sampay ang ating kapitbahay. So syempre mauusukan yung sinampay nila, ayaw naman natin magalit ang ating mga kapitbahay, kaya mas minabuti natin gumamit na lang ng griddle para sa ating pag-iihaw. So ihawin lang natin lahat ng baboy. At yan, pag nakita nyo ganyang brown na, yung kabilang side naman. So mas maganda pa rin gumamit ng uling sa pag-iihaw. Dahil pag sa uling kayo nag-ihaw ay mas ma-achieve natin ang smoky flavor ng ating baboy or anumang iihawin nyo. Kung mapapansin nyo, lumalabas na yung mantika ng baboy. So ayun, naiipon na siya sa gilid.
Huwag niyong itatapon yan dahil masarap yan ipanggisa. Dahil may lasa na rin yung mantika na yan. So, unti-unti isa lang natin yung iba hanggang sa maluto na lahat. Pwede nyo rin siyang iprito ng crispy para yung kung gusto nyo yung crispy dinakdakan, yan, pwede nyo siyang iprito na parang bagnet, pero ang authentic na dinakdakan ay inihaw talaga. At ayan nga, naihaw na natin yung baboy. Ngayon naman ay isasalang natin yung atay. So sabi ko nga kanina, huwag nyo masyadong patatagalin or lulutuing mabuti yung atay dahil pangit na ang texture niya kapag kalutong-luto. So yung atay nga pala natin ay minarinade natin yan sa toyo at kalamansi. At in-slice na rin natin siya ng maliliit para mamaya pag naluto na, mas madali na natin siyang i-slice para sa prepare nating hiwa ng dinakdakan. So pasensya na kayo at di ako nagpapakita sa camera kasi one man ano tayo ngayon, wala tayong taga video at saka baka maumay kayo sa pagmumukha ko. So bawiin na lang natin dito sa niluluto at sigurado mag-i-enjoy kayo. At naihaw na nga natin yung ating baboy at atay. Ngayon naman ay magpe-prepare tayo para sa ating garnishing. So maghihiwa tayo ng sibuyas. Red onion nga pala ang gamit natin dito. Pero pwede rin kayong gumamit ng white or yellow onion. Mas prepare ko lang kasing gamitin ng red onion dahil sa pagkakaalam ko, red onion talaga ang ginagamit ng mga Ilocano para sa dinakdakan. At saka mas strong yung lasa niya compared dun sa yellow or white onion na manamis-namis. Pero siyempre, choice nyo na yan. Hindi naman naangal yan kapag red onion or yellow onion ang gagamitin nyo. Still, sibuyas pa rin yan. So, ingat lang sa paghihiwa at baka hindi nyo namamalayan, daliri nyo na pala yung nahihiwa nyo. Ngayon naman ay maghihiwa tayo ng siling pula or siling Taiwan. Pwede rin yung siling labuyo. Ang siling labuyo kasi yung mas maliliit.
Itong ginagamit natin dito ay siling Taiwan. Pero syempre dito na rin ani yan. Taiwan lang kasi yung variant niya. At maghihiwa rin tayo ng siling berde. Ito yung ginagamit natin pansigang. So dito aartihan natin ng konti yung hiwa ng ating sili. So hiwain natin siya ng diagonal para mas presentable siya kapag plinating natin. Ngayon naman ay ang ating onion leeks. Ito naman ay optional lang. Pwede namang wala. Maglalagay tayo nito para sa additional na appearance, no? Maganda rin kasing may spring onion kapag nagpe-plating tayo. So hiwa rin tayo ng luya. At sinlaki lang ng ating thumb yung luya. Hindi natin gustong ma-overpower yung lasa ng ating dinakdakan, kaya maliit na parte lang ng luya ang ating gagamitin. At hiwain natin siya ng pahaba rin. Ngayon naman ay ihiwain natin ang ating baboy. So pahaba rin ang hiwa niya. Dahil yan ang authentic na hiwa ng dinakdakang Ilocano. Kasi sa mga restaurant, sa mga karinderya, kung mapapansin nyo, yung dinakdakan nila parang sisig. Kasi tinatadtad nila. Para nga naman mas maraming tignan. So this time yung atay naman ang hihiwain natin. Ayan, kung mapapansin nyo, medyo mamula-mula pa yung ating atay. Pero luto na yan. Kasi pag in-overcook natin yan, mahirap ding nguyain. Tsaka pangit ng texture dahil matigas nga siya. So ayan, ganyan na magiging itsura ng ating baboy at atay. Ngayon naman ay prepare natin yung ating pang dressing.
So mag-iwa tayo ng kalamansi. Mga 10 pirasong kalamansi lang. Huwag niyo masyadong asiman. Pero nasa sa inyo pa rin yan, syempre. Kung mas gusto niyo yung mas maasim, go lang. Ako kasi gusto ko yung saktong-sakto lang. At pipigain natin siya. Para makuha natin yung katas. Ngayon naman ay lalagyan na natin ng mayonnaise. Ang authentic na dinakdakan ay ginagamitan ng utak ng baboy. So this time, mayonnaise ang gagamitin natin dahil wala tayong nabiling utak ng baboy. So add soy sauce and oyster sauce. Yung oyster sauce natin ay optional lang din to. Pwedeng meron, pwedeng wala. Depende na rin sa inyo yan. At naghahalo rin ako ng garlic powder. Kasi kung mapapansin nyo, wala tayong ginamit na bawang dito. And lagyan din natin ng paprika. Smoked paprika actually. So para sa additional smoky flavor. And then liver spread. Rino baka naman. So haluin lang natin siya. I-mix-mix lang natin siya. Mekos-mekos mo na yan, insan. Ika nga. Hanggang sa maging smooth yung ating dressing or sauce. At lagyan natin ng konting suka. Pampatanggal lansa ng ating atay. Paminta. Pino nga pala yung nilalagay ko kasi yung mga kakain nito ay ayaw ng paminta. So syempre para makumpleto naman natin yung lasa, naglagay tayo ng pino para hindi halata. Hindi sumasabit sa ngipin yung paminta. Ayan. Mekos-mekos lang ganyan. Lagyan natin ng konting asin. Pampalasa.
Mekos-mekos ulit. At syempre, titikman muna natin para alam natin kung tama na yung timpla. So this time, maglalagay tayo ng sugar pang balanse ng ating panlasa. And mekos-mekos, mekos-mekos. Mekos-mekos lang, mekos-mekos lang. At ito na nga ang ating dressing. So set aside muna natin yan. At ihahalo na nga natin sa ating pork ang ating garnishing. Sibuyas, luya, sili, tsaka yung spring onion or onion leeks. So, mekos-mekos din to, mekos-mekos. Lintik na mekos-mekos yan. And then, ilalagay na natin yung ating dressing. So haluin lang nating mabuti para ma-distribute na maigi yung ating garnishing at yung ating dressing. Kinamay ko na dahil kailangang balanse yung kalat natin ng dressing para mahalo nating mabuti. Huwag kayong mag-alala, malinis yung kamay ko. Nagugas tayo bago tayo humawak ng ating mga ginagamit at ating mga niluto. Yan. Distribute nating maigi yung dressing. At ito na nga ang ating dinakdakang Ilocano. Alright. Charan! Ayan na siya. So kanina nagtira tayo ng isang pirasong ceiling green at saka ceiling Thai para pang toppings natin. At saka yung spring onion na rin or onion leeks. Yan, ready na ang ating dinakdakan. So maraming salamat sa inyong panonood. At nandito naman po ang kumpletong listahan ng ating mga ingredients. Kung nagustuhan nyo ang video ito, please like, share, and subscribe. At huwag nyo kakalimutang pindutin ang bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So maraming salamat sa panonood. Bye-bye!